Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang po ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong reaksyon ni Secretary Larry Gadon for Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Kung baga tawagin natin Papa Gadon, no? Talagang binalikan po ni Papa Gadon ang sinabi ni Senator Amy Marcos Manotoc tungkol po ito sa sinasabi niyang bangag daw po ang kanyang kapatid na pinalala palalo ni FL Liza Araneta Marcos. No, grabe po ang paninira mga kababayan, antindi. Talagang yung puting ahas ng mga DD shit lumabas na po sa pamamagitan ni Amy Marcos. Yan po yun no? Itong Iglesia ni Cristo, akala ko ba sabi nyo, ayaw nyong pabagsakin o pababain ang Pangulong Marcos? Bakit kayo ginamit ni Marcoleta at ni Amy sa kanilang kasinungalingan, sa kanilang kasamaan at kanilang paninira sa gobyernong ito? Inalaw nyo sila, so therefore kakampi kayo. Yun din ang layunin ninyo. Nagsinungaling din kayo. Yung sinasabi nyong gusto nyong labanan ang kasinungalingan at kasamaan, kayo yung nag-enable ng kasinungalingan at kasamaan Anong ebidensyang ipinakita ni Marcoleta sa mga pagbakbak niya sa DOJ at sa iba pa? Anong ebidensya ang pinakita ni Amy na lulong sa pinagbabawal na gamot ang ating first couple? O kaya nagalit po si Larry Gadon. Binakbakan niya po. Wala na po ito. No holds barred na ito. Sa bagay, Amy Marcos burned all the bridges. Wala na po. Lahat po binakbakan ni Amy Marcos. Pati kakampi ng Pangulo, binakbakan niya na. So ano pang mukhang ipapakita mo, Amy Marcos? Isa kang mapanira. Isa kang mapanirang Marcos. Hindi mo binigyan ng kahihiyan ang mga magulang mo. At ganun din po, itong si Roque, panigurado na mga kababayan. May ipaglalaban po si Harry Roque. Meron po siyang ipaglalaban at sure na sure siya na magagawa niya ito. Ano po yun? O mamaya sasabihin ko sa inyo. Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin muna mga kababayan, ito pong balik ni Attorney Larry Gadon, no? Dito po meron po ditong isang quote card na maiksi lamang ito, no? Ang sabi ni Larry Gadon tungkol sa mga expose ni Amy Marcos tungkol sa pagiging lulong sa pinagbabawal na gamot ang kanyang kapatid ay ito po. Nasaan ang utak mo, Amy? Yan po ang sabi ni Papa Gadon. Nakalagay nga dyan, Admiral. Tabagay, Admiral naman po ng Coast Guard si Papa Gadon, no? Kaka-besto lang sa kanya yan. Uminit ang ulo ni Admiral Larry Gadon matapos ang kontrobersyal na revelasyon ni Senator Amy Marcos na naglalayong siraan umano ang kanyang kapatid ni si Pangulong Marcos Jr. kabilang ang aligasyon na gumagamit ito ng pinagbabawal na gamot. Quote, kung galit ka sa kapatid mo, huwag mong idamay ang mga tao. Ngayon, maninira ka, magdi-destabilize ka. Sino ang pinapahirapan mo? Ang mga Pilipino. Mag-isip-isip ka, Amy. Asaan ang utak mo? Opo, tama po yan. At mahaba nga po itong sinabi ni ni Papa Gadon o ni Admiral Gadon, no, meron po siya diyang video. Kumbaga sinasabi ni Papa Gadon hindi mo na binigyan ng kahihiyan ang pamilya mo. 'Di ba? At most nasaan yung pruweba mo? Nasaan? Nasaan ang pruweba na ang mag-asawang yung first couple ay mga lango sa pinagbabawal na gamot? Kung lango pala sa pinagbabawal na gamot ang Pangulong Marcos, bakit nyo pa pinayagan tumakbo bilang presidente noong 2022? Bakit? Bakit hinayaan nyo pang nag-file siya ng kanyang COC noong 2021? Bakit hindi nyo na lang sinabi, wag na bongit? Malalaman ng taong bayan, ma-expose ka, masisira ang pamilya natin. Adik kayong mag-asawa wag na. Hayaan nyo na lang si Sara Duterte ang tumakbo. Ang problema mga kababayan, hindi sinabi ni Amy Marcos yan. Bakit? Kasi meron din siyang ulterior motive na iyo po yung kanyang kakambal sa kasamaan at kasinungalingan na si Sara Duterte.
Malaki ang pagkakautang di umano ni Amy Marcos sa mga Duterte, kaya hindi kayang manalo ni Sara Duterte noong 2022 bilang presidente, kaya ang ginamit nila si Pangulong Marcos. Alam nila malakas ang suporta ng Marcos. Nandiyan ang mga loyalists. Tingnan nyo, overwhelming. 31 million. Wala tayong pakialam sa boto ng vice presidente. Siyempre, matik yun. Boboto ka ng vice presidente na akampi ng Marcos. May mga anti-Marcos na hindi bumoto sa kanya. Pakialam natin sa kanila. Pero it doesn't mean na sikat si Sara Duterte. Hindi si Sara Duterte ang sikat. Si Pangulong Marcos yun. Kung talagang sikat siya, bakit siya nagmamakaawa na gawin siyang vice presidente ni Pangulong Marcos dati? Bakit hindi siya tumakbo nung kinukulit siya ng tatay niya, nag-away pa sila? Kasi alam niya, base sa nilabas ng survey ng isang survey firm, pang-apat lang siya. Kung sakaling tatakbo siyang presidente, si BBM, si Lenny, si Isko, si Pacquiao at siya, pang-apat lang siya. Duterte yan, oh. So meaning, marami pa rin ang mas nais na maging pangulo ang BBM. 'Di ba? Ginamit nyo eh. Di sana nung sinabi lang ni Digong dati na meron diyan na mga kumakandidatong presidente na mga adik, mga anak mayayaman yan eh. O ganyan. O dapat sinabi mo na Amy kay BBM, wag na. I-rescind mo na yung application mo, mag-back out ka na. Ikaw yung tinutukoy eh. Hindi, hinayaan nyo eh. Tapos nagsalita ka ngayon dyan. Di ba? Self-serving yan ang ginawa mo. Kumbaga sabi mo, sige na nga. Patunayan ko na lang yung sinasabi ko sa kanila. Ano napatunayan mo? Napatunayan mo na ikaw ay isang mapanira. Ikaw ang nagdi-destabilize. Ngayon hihilingin yung magpa-drug test ang Pangulo? Hair follicle test? Bakit ginawa ba ni Digong yan? Si Digong nga hindi nagpa-drug test eh. Nung kinukulit siya ni Trillanes, anong sabi lang ni Roque? Alalahanin nyo na lang yung sinabi ni Roque. Kaya tama lang tong ginawa ni Larry Gadon. Knowing Larry Gadon as loyalista. Hindi sa pagsisip-sip yan. Loyalista yan si Gadon. Loyal yan sa Marcoses. Kinall out ka. Mag-isip ka, Amy. Asa ng utak mo? Alam nyo kung nasa ng utak ni Amy? Nalaglag po sa inidoro. Opo. Wala nang utak ito. Ito yata ang bangag. Hindi niya alam na ginagamit lang siya ng mga Duterte. Diba ano ang sabi sa iyo ni Sara Duterte? Wala nang Marcos, tandem-tandem. Anong sabi ng mga kapatid pa niya? Wala nang Marcos sa amin. Bakit mo pinipilit ang ano mo sa iyo kanila? Ano, nagpapa-good shot ka? Gago. Sinira mo ang pamilya mo. Sinira mo ang legasiya ng tatay mo. Legasiya kayo ng tatay mo, di ba? Kayong mga anak, ang legasiya, isa sa mga legasiya ng tatay nyo. Paano nyo itataguyod, ipagpapatuloy ang legasiya ng tatay mo? Sinira mo eh. Diba? Nananahimik ang kapatid mo, nagtatrabaho, pero kayo gusto nyong iupo yung hindi nagtatrabaho. Mas baliw pa nga, sabi nga ni Ramon Tulfo, mas baliw. Kung galit ka sa kapatid mo, wag mong idamay ang tao, correct. Kayo ang sumisira sa imahe ng Pilipinas. Hindi nyo ba alam na kukunin yan sa international community? Anong sasabihin ng mga banyaga dito sa mga Pilipinong nasa ibang bansa? You Filipino? You have a president who was an addict? Where's the proof? Makikipag-away pa kami. Diba? Kayo ang sumisira sa imahe ng Pilipinas. Kayo ang nagluluklok sa kasamaan ng bansang Pilipinas. Mahiya naman kayo. Visit kayo. Tama lang tong ginawa ni Larry Gadon. Proteksyonan ng Pangulo. I-debunk ang kasinungalingan at kasamaan ni Amy Marcos na isang makasariling Marcos, mga kababayan. Kaya kayong sumusuporta dyan kay Amy, tigil nyo na yan. Yan po ay mapanira, makasarili si Amy Marcos. Now, punta naman tayo kay Harry Roque, mga kababayan. Ano ba yung sinasabi ko sa inyong siguradong sigurado si Roque na gagawin niya? Kasi alam niya babagsak na po ang Pangulong Marcos at iuupo na nila si Sara Duterte. Good luck sa inyo. Akala nyo ganun kadali? May mga anti-Duterte pa, may mga dilawan pa Pending ang inyong impeachment. At kung hindi man yan, maglalaps na ng 1 year, papailan ulit kayo ng mga dilawan at kakampings, yung mga anti-Duterte. Kaya kayo, yung gipit na kayo. Ang taong nagigipit, sa patalim kumakapit. Yan po yun.
Gusto nilang patumbahin ng Pangulo para hindi na matuloy ito. Ha? Magde-declare sila ng revolutionary government, mga kababayan, para hindi na maakilo sa mga dilawan, ira-round up nila yan. O, yun. Hayahay ulit ang mga Duterte sa pagpatay sa mga Pilipino. Hayahay ulit sila sa pagnanakaw sa kabadang bayan. Ano ngayon ang siguradong sigurado si Roque, mga kababayan? Ayan po sa balita ng balita. Ha? Ipaglalaban ko, Roque, ipinangako immunity ni Saldico sa susunod na administrasyon ni VP Sara. O, tingnan mo. Siguradong uupo na. Ha? Dahil doon sa expose ni Amy Marcos na adik ang kanyang kapatid. Iginiit niyang ipaglalaban daw niya na mabigyan ng immunity si Siko kung sakaling mapunta kay Vice President Duterte ang susunod na administrasyon. Ako mismo nangangako, ako nasa susunod na administrasyon ni Sara Duterte, ako po ay ipaglalaban ko na bibigyan ka ng immunity kapalit ng pag-surrender ng kayamanang nakuha mo sa panahon ni Marcos at kapalit ng inyong testimonya. O, talagang sigurado po si Roque. Ha? Sigurado siya. Ha? Na si Sara Duterte ang next na presidente o papalit kay Pangulong Bongbong na pabababain nila. Kapag binalik niya yung mga perang ninakaw, kapag binalik mo yung mga perang ninakaw mo, baka maayos mo pa yung relasyon mo sa kanyang mga anak na kinasusok lamang ka na dahil sa pagdududa na ikaw ay naging korap. Hirit pa niya, so ayusin mo na rin yung relasyon mo sa mga anak mo sa pamamagitan ng pagbabalik ng mga perang ninakaw mo. O, di ba? Biruin mo, inaway-away nyo si Elizalde kasi sinabi ni Elizalde kay Sara Duterte, ninakaw niya ang confidential funds. O, di ba? O, tapos nang pumutok itong flood control scam, sinabihan nyo, Elizalde corrupt. O ngayon nung bumaliktad, naging kakampi ninyo, hallelujah na kayo. Ibang klase ka rin, Harry Roque, no? Talagang tama pala yung sabi ni Luke Espiritu dati. You're now singing hallelujah. Oo. Ikaw, Roque, mangarap ka na lang. Hindi mangyayaring magiging presidente ang tukmol ninyong Sara Duterte. Walang numero yan. Yan ang sinasabi ni Larry Gadon. Sige, patakbuhin ninyo. Tingnan natin kung may numero pa siya. Eh, wala nga po eh. Tapos nangangako ka ng immunity sa taong magnanakaw? Ha? Eh, ano kayo? Pare-pareho lang kayo. Walang accountability. Biruin mo, bibigyan mo ng immunity? Eh, mas guilty yan? Gago, no? Nangangako mga kababayan, eh, paglalaban daw niya sa susunod na administrasyon ni VP Sara Duterte niya. Oo, si Tokmol. Sigurado na si Sara Duterte ay magiging presidente. Oo. Antayin mong pumuti ang uwak, Harry Roque. O kayo po, ano po nyo masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.